Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw. At yung low pressure area nga po no, na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of now, yung pinakasentro po niyan ay nasa parte na nga po ng eastern section ng Bicol Region, sa may parte nga po yan ng Sorsogon. At asahan nga po natin na ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, ito po ay mataas ang posibilidad sa ngayon na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo na makakapekto po yan sa parte nga po ng Luzon. At meron nga tayong isang malakas na bagyo na posibleng maging super typhoon na nasa parte pa po ng Pacific Ocean, na posibleng pumasok din yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kanya po, apektado ng extension ng kaulapan itong low pressure area ang parte ng Mindanao at ang malaking bahagi ng Visayas. Habang ang parte naman po ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon ay apektado naman po yan ng localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, no, August 1, unang araw ng August, expected na nga po natin patuloy pang magde-develop itong low pressure area dito nga po sa eastern section ng Bicol Region. At kung makikita nyo nga po, no, yung ating cone of uncertainty na nasa taas, no, banda nitong panibagong sama ng panahon, ito po yung posibleng maging super bagyo na papasok sa ating bansa. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng August 1, so asahan na nga po natin itong low pressure area ay nasa eastern section na po yan na Central Luzon, at posible na nga po mag-develop yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. By August 2, so expected na nga natin by August 2, nasa eastern section na po yan ng Central Luzon. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng August 2 bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, ito po ay didikit sa parte nga po ng Bicol Region. Habang yung super bagyo naman na si Dolphin ay sa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 3, so expected natin itong bagyo ay almost stationary dito nga po sa may parte ng Central Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng August 3, asahan nga natin magiging maulan dito nga po sa parte ng Bicol Region. Dahil nga po andito yung pinaka abot ng diametro nitong bagyo na ito, at magdudulot po yan ng pagulan sa parte ng Aurora dito nga po sa may Metro Manila, kasama rin po ang Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng August 4, tuloy-tuloy po, no, makakaranas ng pag-ulan ang parte ng Bicol Region dahil nga po almost stationary, no, yung bagyo. Kung makikita nga po natin, almost stationary yan, nasa eastern section pa rin po yan ng Central Luzon. Habang papalapit na nga po itong super bagyo o super typhoon na si Dolphin. By August 4 ng gabi, makikita naman natin, no, dahil nga sa papalapit itong super bagyo na to na si Dolphin, no, patuloy nga pong hihina itong bagyo na nasa parte ng Central Luzon at malulusaw po ito dahil kung makikita naman po natin, no, yung lakas ng hangin ni super bagyong Dolphin, hahatakin niya nga po itong yung ating bagyo na nasa parte ng Central Luzon. Kung makikita nyo nga po, no, malakas yung paghatak ng hangin nitong si super typhoon na Dolphin. Pagdating naman po ng August 5, sa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility itong si Dolphin, habang yung habagat naman ay hahatakin na rin po ito na magdudulot nga po ng pagulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng August 5,
posibleng nasa linya na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at expected na nga po natin by August 6, papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at hahatakin po niyan yung habagat. Bagamat makikita natin na mababa ang tsansa ng landfall scenario, pero dahil nga sa sobrang lakas nitong bagyo na ito, yung paghatak niya sa habagat naman ang magdudulot nga po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ating bansa. By August 7, medyo mabagal no yung kanyang pagkilos at patuloy pa rin po niya hatakin itong habagat. Pagdating nga po ng gabi, nandito na nga po yan sa northern portion ng Taiwan. At kung makikita natin, tuloy-tuloy tayo makakaranas ng pagulan dahil nga po sa paghatak nito sa habagat. Pagdating naman po ng August 8, no, dito nga po medyo babagal yung pagkilos ni Super Typhoon Dolphin habang yung habagat naman ay patuloy na magpapaulan sa ating bansa. By August 9 naman po, nasa northeastern portion na po yan ng Taiwan at habang yung habagat naman ay patuloy na magpapaulan sa ating bansa. Iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan, bagamat hindi nga po maglalandfall itong super typhoon na ito, patuloy naman po nitong hahatakin yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat din po sa ating mga kababayan dito nga po no sa may parte ng Taiwan, yung mga kababayan natin yan, dahil hindi man po maglalandfall yan sa ngayon sa Taiwan, pero yung pinaka-diametro po niya no halos yung pinakamata lang nito ang hindi dadaan dito sa may parte ng Taiwan, pero makikita nyo naman halos sakop po niyan yung kalahati ng Taiwan. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dyan. By August 10, posibleng maglandfall po yan dito nga po sa parte ng China habang hinahatak pa rin po niyan yung habagat na patuloy nga po magpapaulan sa ating bansa. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario nitong mga posibleng sama ng panahon o bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.